Pang 34 na oras na po ngayon mga kapatid. Puro tubig lang. Wala pong kain ng kanin o kaya kahit anong pamampong ulam. Pang 34 na oras na po sa mga oras na to. At yun na nga po ang utos po sa akin ng Ama. 72 hour. 3 days and 3 night po. Wala po akong kain. Puro tubig lang. Para po sa kaligtasan ng sangkatauhan sa lawa ng apoy sa impyerno. Sapagkat mga kapatid ko, ang dinarasal ko po sa Ama ay kaligtasan ko, ng aking pamilya, ng buong sanlibutan, ng buong Pilipinas, ng buong mundo. Bawat taong may tibok ng puso, ipinagdarasal ko po sa Ama na maligtas tayong lahat sa lawa ng apoy sa impyerno. Subalit sabi sa akin ng Ama, kakayanin mo ba na magsakripisyo 3 days in 3 nights, 72 hour na wala kang kain? Ang sabi ko po sa Ama, Panginoon, kakayanin ko po sa tulong ng Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, tulungan niyo po ako mag-pray, magdasal, na nawa makayanan ko po ito. Sapagkat ito pong ginagawa ko ay hindi lang po para sa akin. Nung makausap ko po ang Ama, sabi ko po sa Kanya, Panginoon, ipinagdarasal ko po ang kaligtasan ko, ng pamilya ko, ng buong Pilipinas, ng buong sangkatauhan, ng buong mundo. Bawat taong may tibok ang puso, ipinagdarasal ko po ang kaligtasan sa lawa ng apoy sa impyerno. Pero ang sabi po sa akin ng Ama, mga kapatid, kung kaya ko magsakripisyo, sapagkat kung tayo may hinihiling sa Ama, sa Panginoon, kaya ba natin magsakripisyo? Hindi agad instant. Kaya po mga kapatid ko, kumasa po ako sa utos sa akin ng Ama na 3 days and 3 nights walang kain, walang ulam, puro tubig lang. Ito po'y maligamgam po ito mga kapatid ko. At ngayon nga po sa mga oras na to ay alas 7:30 na po ng gabi, ay pang 34 hour ko na po, sapagkat kahapon po ako nagsimula na hindi kumain alas 9 ng umaga. Pero alam niyo po mga kapatid ko, totoo pong napaka-powerful ng panalangin ng mga verses sa Biblia, sapagkat bago ko po inumin po yung tubig na ito ay pinagdarasal ko po. Inaalayan ko ng 3 Bible verse. Katulad po kanina, binasa ko po ang Mateo 6:33. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kasama po ang John 14 verse 6. Jesus is the way, the truth, and the life. No one come to the Father but through me. At yung John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa buong sanlibutan. Kaya ibinigay niya yung kanyang nag-iisang bugtong na anak, upang sino man ang sumampalataya sa Kanya, kailanman ay hindi mapapahamak. Mga kapatid ko, alam niyo po, sobrang lakas ko pa rin po, kahit 34 hour na po akong walang kain ng kanin, wala pong ulam na kinakain, puro tubig lang po. Nakakapag-drive pa po ako ng sasakyan ni Jesus Tracy, dinadrive ko po si Jesus Tracy papunta sa trabaho, pa uwi. Pati na rin po, nagbabantay po ako sa tindahan. Nakakapag-share pa rin po ako ng Word of God sa mga nakakasalubong ko, sa mga nakakausap ko. Sapagkat alam niyo po mga kapatid ko, malapit na po ang pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Sinabi po sa akin ng Ama yan. Kaya nga po, puspusan po yung pag-share ko ng Word of God. Pag-share ko po ng encouragement sa mga tao, sa palengke, sa jeep, sa bus. Minsan hindi ko po dinadala yung service ko kasi sinusunod ko po yung utos ng Ama na ako raw po ay mag-share sa jeep, sa bus, sapagkat maraming gutom na kaluluwa. Kaya ikaw kapatid, kahit ako sinasabihan mo na baliw ako, pinagtatawanan mo ako, mahal kita kapatid, mahal na mahal kita. Tayong lahat ay mahal na mahal ng ating Diyos Ama. Katulad ng nakasulat sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa buong sanlibutan. Kaya ibinigay niya yung kanyang nag-isang bugtong na anak, upang sino man ang sumampalataya sa Kanya, kailanman ay hindi mapapahamak, bagkos magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kapatid, ikaw, tayong lahat ay mahal na mahal ng Diyos Ama. Kaya paulit-ulit yung reminder niya sa atin na magsisi na, magrepent na po, sapagkat malapit na ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Lahat po tayo ay gustong iligtas ng Panginoong Ama, ng Panginoong Jesucristo sa lawa ng apoy sa impyerno. Ako po ay sinugo, inutusan. Ang sabi po sa akin ng Ama, kung hindi ko susundin yung kanyang bulong, yung kanyang utos, hindi ko papaalalahanan ang bawat tao. Sisingilin sa aking dugo ang kanilang kapahamakan. Sabi po sa Ezekiel 3 verse 18, 19, sisiyasatin ko sa dugo mo ang kanilang kapahamakan. Kaya mga kapatid ko, sabi ko sa Ama, bakit napakatindi ng iyong pagsubok sa akin, ng iyong mga utos sa akin. Tumitindig po yung balahibo ko. Subalit mga kapatid ko, sumusunod ako, sapagkat alam ko na hindi ako pababayaan ng Ama.
Sabi nga po ng Panginoon sa Mateo 17:20, kung ikaw ay mayroong pananampalataya na kasing laki ng butil ng mustasa, utusan mo yung bundok, susunod. Meaning to say, wala tayong hindi kayang gawin. Ako mga kapatid ko, ang pananampalataya ko sa Panginoong Hesus ay hindi lang kasing laki ng butil ng mustasa, kung hindi kasing laki ng mundong ito. Kaya mga kapatid, mga kababayan ko, lahat po ng inaabot ng boses ko, kayo pong lahat ay in-encourage ko. Magsisina po tayo sa ating mga kasalanan, magbalik loob tayo sa ating Diyos, sapagkat hindi po nagbibiro ang Panginoon sa nakasulat sa Marcos 1 verse 15. Ang takdang panahon ay kompleto na. Malapit na ang paghahari ng Diyos. Magsisina kayo sa inyong mga kasalanan at manampalataya sa Ebanghelyo. Mga kapatid ko, ito po, inumin ko lang po muna yung tubig. Ama namin na nasa langit ka, sa pangalan ng bugtong na anak na si Jesus, ito pong tubig na ito, nawa po ay magsilbi ko pong lakas sa mga susunod na oras hanggang makaabot po ako sa 72 hour na inyo pong utos sa akin. Panginoong Ama, ito po ang pagkain ko sa loob ng 72 hour, tubig lang. Hiniling ko po sa inyo, Panginoong Jesus, hawakan niyo po ito ng makapangyarihang kamay, i-bless niyo po ito, na ito po ay magsilbi ko pong lakas. Alam ko po, Panginoon ko, na masigit pa ito sa pagkain ng material na bagay, sa pagkain ng material kong katawan, sapagkat ito, mga Panginoon ko, ay kasama ang spiritual na bendisyon po ninyo. Panginoon, Ama namin na nasa langit, maraming salamat po. Amen po. Mga kapatid ko, ang sakripisyo ko pong ito hindi po para sa akin lang, para sa pamilya ko, kung hindi para sa buong mundo. Sa bawat tao na may tibok ang puso na nilalang ng Panginoong Ama, pinagdarasal ko po na tayong lahat ay maligtas sa lawa ng apoy sa impyerno at maranasan natin ang buhay na walang hanggan sa kaharian ng langit.